Isang napakagandang gabi po sa inyong lahat. Good evening sa lahat ng ating mga friends and followers. Welcome po dito sa kinababalarang show ng kabataan at mga netizens tuwing Lunes ng gabi. Ito ang iConnect. Kung lahat ng latest masasagat mo. At fresh ang mga tumitrending na balita. At ilalike mo bawat oras dahil kayo ang bida rito. Ba't ganyan ang suot mo? Ang gaganda natin tignan ngayon, di ba? Sobrang natatakot ka ba? Bagay na bagay ta sa Halloween, di ba? Oo nga eh. Pero teka lang. Nasaan na ba si Abra? Oo nga, no? Ikaw ba yan? Ikaw ba si Abra? Si X? No, this is my costume. Who are you? It's X. X? Uh-huh. Ba't naman ganyan yung costume mo? Hindi ba okay? Nakakatakot ba masyado? Oo, nakakatakot. Tanggalin mo kaya. Okay. Alright. Kailangan mo tulong? Hindi, kakayanin ko. Sigurado ka. Yes. Okay na? O ayun. Si X nga. Kasi hindi ako Akala ko- prepared. Nasaan Wala ba si- akong costume. Saan ba si Abra? Wala akong costume. Yan kaya. Ayun oh. Wala. Para kang Greek goddess. Hindi. Pambahay lang ako. Oo nga, no. Nasaan na si baby bro? Where is he? Akala ko nga siya yan eh. Sorry. Where's Abra? Baby bro? Baby bro. Aw! Ayun. Yan naman pala. Ako dyan. Yan naman pala. Costume lang ako. Astig yung costume mo, bro. Okay ba? Okay? Medyo parang pumayat ka nga eh. Ang ganda ng costume ko, no? Oh, ang galing-galing. Oo nga, galing, oh. Bahawa ka nito, ano to? Parang totoo yan. Okay Pero na mas okay totoo costume pag mo, ganito. baby bro ah. Wow. Wow! Okay. Kaya dapat ako yung manalo sa Halloween na costume party kasi mas natural yung ano ko eh. Ang galing nga eh. Okay na, okay Best na. Halloween costume ng Iconic. Galing talaga ng costume ni Abra. Tunay na tunay. Sa totoo lang mga friends and followers, dahil wala ang ating baby bro ngayon, sasamahan muna tayo ng ating kaibigan na si Tado. Yay! Yeah, man! Yeah, man! Welcome dito sa iConnect. Si Tado muna ang makakasama natin ngayon. Pero babalik si baby bro Abra next week. Alright, kaya isipin nyo na lang ako muna si Abra ngayon, ha? Yo, man! Oh, kamusta ka na, Kuya Tado? Ako'y palaging mabuti. Break it down. Dahil ikaw ang makakasama namin ngayon, gustong gusto ng ating mga friends and followers ang rap ni Abra. Pwede ba muna mag-sample ka din ng rap? Yeah. Break it down. Palakpakan naman natin si Tado! Tado! O ayan mga kaibigan, siguradong matatakot kayo at matutuwa ngayong gabi. Pero bago ang lahat ng ito, masahin muna natin ang mga pinost ng ating mga kaibigan sa ating Facebook at Twitter accounts tungkol sa ating episode last week. Sa Twitter po muna, mula kay Angel. I enjoyed so much. Nice genre. Nice genre. Okay, nice genre. Different kind of delivery. Bitin nga ako. Okay, from Kikay Malait Hanep. Ang rami ko namang natutunan. Ganda rin ng paintings. Yung paintings, she's referring to The Dolphins Love Freedom. Yeah, Nakikita ko yun. Marami na ngayon yun, no? Sa may Katipunan, nag-just checked in kami doon. Alright, at may isa pa po galing kay Jen Martin. Astig manood ng iConnect, magiging click to, lalo na tungkol sa social media ang mga balita. By the way, galing ng rap report ni Abra. Galing talaga. Yeah. Break it down. Nabalitaan nyo na ba? Yes. Mukhang natuwa naman si Mary Leonor Berico sa ating advice last week na tama. Bago pumindot, mag-isip muna. Sabi naman ni Monique Alcoriza, may dahilan na ako para ma-excite tuwing Monday! Sa ating Facebook account naman, ang post ni Angela Abadanyo Animo. I just stumbled upon your episode today. It's a very good show, informative, relevant, Pinoy na Pinoy, and everybody can relate easily. I wish you good luck and more power. Woo! Ito pa po ang isasabi ni Shard Gerard. The show is very informative. I would watch it every Monday. Thanks po. Keep it up. Thank you! At ito ang malupit sa lahat. Post ito ni Roel Mandark. Sabi niya, ayon sa survey, 0% crime rate every Monday pag 7 to 8 p.m. ang Pinas dahil sa show nyo! Yeah! Yeah! Astig talaga kayo mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong
ipinadalang tweets and posts. Tuloy-tuloy lang po ang inyong pagsali sa aming usapan. Trivia naman tayo mga kaibigan. Kilala niyo ba kung sino ang paboritong horror actress ng mga Pinoy? Actress, Zuma. Ay, hindi, actor yun, ano? Actor yan, medyo. Wala ko, Sino? Babaeng artista. babae. Sino ba? Medusa? Hindi. Hindi, ano yun eh, English counterpart. Sino nga? Di ko alam. Of course, it's none other than Lilia Cuntapay. Kilala niyo siya? Siya yung lagi. Tama. At yung hanggang super- ngayon, very active pa rin siya sa pananakot sa atin. Oo nga, ang Ay, kanyang wait lang, career ha? sa pag... Oh, bakit? Kasi nakakatuwa na i-share ko sa inyo na meron na pala siyang Twitter. She just joined Twitter. Yes. At ang kanyang Twitter handle ay, para sa mga friends and followers natin, "Hey, it's me, Lilia Ku." Lilia Ku. Yeah, Lilia Ku. kasi Lilia Cuntapay, so astig. Galing. O, sige, pati nga siya, sumali na sa social media. Ang kanyang career sa pag-aartista ay nagsimula noong 1986 at lalong nag-boom ito nang isali siya sa series ng Shake, Rattle, and Roll. At noong 2011, ang kanyang pelikulang 6 Degrees of Separation from Lilia Cuntapay ay nagbigay sa kanya ng Best Actress Trophy sa Cinema One Originals Digital Film Festival. Iba talaga ito si Lilia Cuntapay. Biruin nyo, naiimbita pa ang kanyang pelikula sa Far Eastern Film Festival in Italy lang naman. Ayos talaga. Sa kanyang edad, binibigyan niya pa rin ng kulay ang ating Halloween celebration. Ayan mga kaibigan, makisali na po sa aming usapan at magpadala na rin ng inyong mga trivia sa pamamagitan ng aming website na www.iconnect.ptv.ph. Siyempre, pwede rin po sa aming Facebook page na facebook.com/ptbiconnect at Twitter account na twitter.com/ptbiconnect. Makisali na para maging konektado ka. Susunod na ang 10 scariest videos na sumikat. Plus, may mga live guests din tayo na magbibigay ng tips para sa darating na undas at ang kanilang mga kwento, abangan. Tama ka dyan, X! May mga feature stars din tayo na swak ngayong Halloween. Kaya mga friends and followers, magbabalik ang... Kailangan mo gawin to with Kaya us. ko. Kailangan sumabay ka sa amin, Kailangan, ha? Magbabalik ang... Iconnect! Narito ang ilan sa mga di malilimutang Filipino horror movies. Halimaw sa Banga na ipinalabas noong 1986. Istorya ng isang babaeng nakabili ng banga, subalit lingid sa kanyang kaalaman ay dito namamahay ang espiritu ng isang mangkukulam na pinatay ng kanyang mga taga-tribo. Ang espiritong ito ang nagsilbing halimaw na muling nabuhay dahil sa galit at puot ng nagmamay-ari ng banga. Isang umiyak at may maamong mukha ng sangkol, subalit nagaan yung halimaw ang nagpasindak naman sa mga manonood noong 1988. Ito ang tiyanak na naging tanyag sa katagang anak ni Janice. Istorya ng isang mahiyaing dalaga na malimit binibisita ng isang aswang sa gabi ang naghatid ng kilabot noong 1989. Sa kalaunan ay natuklasan ng dalaga na isa lamang siyang ampon at ang kanyang tunay na inayang aswang na dumadalaw sa kanya sa gabi. Nagkaroon naman ng dalawang bersyon ng pelikulang Patayin Mo sa Sindak si Barbara. Ang unang bersyon ay pinalabas noong 1974. Ito ay kwento ng isang selosang babae na bago mamatay ay isinumpa ang kanyang asawa at ang kalaguyo nito. Hindi niya pinatahimik ang mga kasama sa bahay sa pamamagitan ng isang manika. Napapahiyaw naman sa takot ang mga manonood sa pelikulang Sigaw na ipinalabas noong 2004. Ang pelikulang ito ay umiikot sa kwento ng isang lalaki na nakaririnig ng mga ingay, nakakakita ng mga nakakapangilabot na bagay at kakaibang kapitbahay. Dahil dito, siya at ang kanyang nobya ay nakulong sa isang nakakasindak at hindi matakas ang sitwasyon. Tuwing may umayaong kamag-anak, naging tradisyon ng mga Pilipino ang pag-aalay ng dasal sa ikasyam na araw nito o tinatawag na pasyam. Ang pelikulang ito ay pinalabas noong 2004 na tumatalakay sa isang kaluluwa na hindi matahimik dahil naghahangad ng paghihiganti sa kalupitang ginawa ng kanyang mga anak, maliban sa kanyang bunso na may problema sa pag-iisip. Spirit of the Glass.
isang laro kung saan nagkukumpol-kumpol ang mga manlalaro sa paligid ng Ouija board o kinikilala rin bilang witch board. Noong 2007 ay pinalabas ang pelikulang Ouija na naghasik ng mga nakakatakot na eksena ng 5 magkakaibigan na naglaro ng naturang Ouija board, subalit aksidenteng nasira ito. Taong 2014 nang ipalabas ang pelikulang Feng Shui. Kwento ito ng isang bagwa na pinaniniwalaang nagdadala ng swerte kapag ikinabit ito sa harap ng pintuan. Subalit may kapalit na kamatayan na kung sino man ang tumingin sa bagwa ay kukunin ng kaluluwa. Ito ang sumpa ni Lotus Feet na pinilit wakasan ng isang ina upang iligtas ang kanyang pamilya. 2006 naman ang ipinalabas ang Sukob. Istorya ng magkapatid na matagal nang hindi nagkita hanggang dumating ang panahon na kapwa silang ikakasal sa parehong taon at doon nagsimula ang malalagim at kahindik-hindik na pangyayari. Ang Sukob ay isang paniniwalang Pinoy na bawal ang pagpapakasal ng dalawang magkapatid sa parehong taon. Ang aswang episode ng Shake, Rattle and Roll 2 ang nagpatalon sa takot at nagpasigaw sa mga manonood noong 1990. Kwento ng isang babae na naanyayahan ng kanyang kaibigan sa isang handaan. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na siya pala ang gagawing panghanda sa isang lihim na pre-colonial spiritual ceremony ng mga aswang. Talagang nakakatakot yung mga videos na ipinakita sa atin, X. Oo nga, Pat, di ka talaga patutulugin pag nanood ka ng mga to eh. Astig talaga gumawa ng mga horror characters yung mga Pinoy, no? Sobrang nakakapanindig, balahibo kahit paulit-ulit mo silang panoorin. Basta sa takutan, hindi magpapahuli ang mga Pinoy. That's true, pero bago pa tayo magtakutan dito, matakot tayo lahat dito, eto na po muna ang bumida ngayong linggo. Ang ating photo of the week ay ang pagsakay ni French Prime Minister Jean-Marc Ayrault sa Philippine jeepney sa Cebu. Buhayan ni Marcelino Pascua. Samantala, ang ating video of the week naman ay ang Jessica Sanchez and Apple Yap team up in a hit music video. Ito pa ang pagsasama ng dalawang sikat na Pinoy sa Amerika sa isang video na may titulong Jump In. 3 araw pa lang itong na-upload sa YouTube at ang dami na niyang views, sobra. Galing. Sobrang astig lang nilang dalawa na magkasama sila. And now, para sa ating Tweet Miz, ang isa sa ating tweets of the week ay ang canonization ng pangalawang santong Pinoy, na si Pedro Calungsod last Sunday. Ayon sa Twitter account ng State of the Nation, Pedro Calungsod can be described as one of the first OFWs. He helped in Christianizing Chamorro natives in the present-day Guam. And may additional info po, si San Pedro Calungsod ang magiging patron saint ng mga kabataang Pinoy at mga OFWs. And ang isa pang tumitrending this week ay ang tweet ni Senator Miriam Santiago tungkol sa pagpapataw ng tax sa mga tinatawag na sin products tulad ng alak at sigarilyo. Ayon sa kanyang tweet, I don't buy the argument that cigarettes and alcohol are the entertainment of the poor. The purpose of entertainment is relaxation and not death. Yes. Tama. Ito pa po ang isang hot issue, ang pagpapa-audition ngayong Nobyembre ng Miss Saigon para sa role na Kim for their West End Revival. Tweet ng isa sa mga gumanap sa karakter na Kim na si Lea Salonga, who would be your bets for the West End Revival of Miss Saigon? Auditions are in November. Wow, Yeah. pang world class talaga. Yep. Ang mga Pinoy, kaya pati ang Tik-Tik, The Aswang Chronicles ay nagka-trending din dahil sa ganda ng production nito. Sabi ni Glyza Castro Galura, angas ng Tik-Tik Aswang Chronicles. Nakaka-proud na may ganong klaseng pelikula ang Pinoy. Ganda ng visuals, mahusay. Have you seen it? Not yet, I wanna watch it. It's very, very cool. Panood Okay. na. Yeah, Nice. very nice. At ang huling nag-trending naman this week ay ang concert ng Jonas Brothers. Dahil sarami ng taong nanood, pati ang MMDA ay napatweet na rin para magbigay ng advisory. Sabi nila, reminder, Jonas Brothers, that's Jonas with an H. Concert tonight at SM Mall of Asia. EDSA southbound traffic affected. Thank you, MMDA. Alright, ang galing, no? Pati yung Jonas Brothers. Napansin ng MMDA. Ganun sila kasi ayan mga kaibigan, tuloy-tuloy po lang kayo sa pagpapadala ng mga photos, videos, post at tweets sa amin. At para makasali sa aming mga usapan, buksan lang po ang aming website na www.iconnect.ptv.ph. Okay, at syempre ang aming Facebook page na facebook.com/ptviConnect at yung Twitter account na twitter.com/ptviConnect.
So guys, marami pa po kaming inhanda para sa inyo, pero babalik ang iConnect. Woo! And we are back here at iConnect dahil undas na this weekend at siguradong marami magsisiuwian sa kanilang mga probinsya. At ang guest natin ngayon ang bahala sa inyo dahil siya ang may pakana ng MMDA Traffic Navigator at MMDA Twitter account na may 375,000 ng naman na followers. Dami. Lang naman. Lang naman. Okay. Mga kaibigan, isang former teen star, TV host at band member. At ngayon, ang traffic czar ng MMDA, Attorney Eves Gonzalez. Yo! Yo! Hindi nga. Tama ba yung pagkarinig ko? Attorney Ives, dati kayong teen star? Opo, nung medyo kabataan ko pa po, I was with TGIS and I was also with Ana Karenina. So, doon ako nagsimula po. Serye yun eh. Balita namin, sir, ginagamit niyo po ang social media at internet para ma-monitor ang traffic sa Maynila. May we know why? Because the MMDA kasi, marami may CCTVs kami, pero hindi enough to cover yung buong Metro Manila. Tapos pangalawa, marami tayong mga enforcers sa kalsada, pero hindi lahat sila may radyo. So, ang paggamit ng social media, talagang nakakatulong siya sa akin as traffic director and sa MMDA as dun sa metro base namin. Dahil talagang yung kakulangan namin sa CCTV, kakulangan namin sa radyo, napupuno ng taong bayan. Sila na mismo yung nagsasabi na traffic dito, sila mismo yung nagsasabi na baha dito, sila mismo nagsasabi na may nangungutong dito. So, karamihan sa mga information na pumapasok sa MMDA, siguro I would say 60 to 70% nanggagaling na ngayon sa taong bayan. Hindi na nanggagaling sa CCTV, hindi na nanggagaling sa radio reports. Taong bayan na mismo talaga yung nagpapadala sa amin ng information. At sa palagay mo, yung paggamit ng social media, effective talaga? Ang maganda kasi sa social media, una-una, murang-mura lang siya, di ba? Kahit anong ahensya, kailangan mo lang ng tao. Tao lang, wala namang sign-up fee, wala kang kailangang gastusin. Tao lang talaga investment mo. And pangalawa, yun nga, dito sa bansa natin, talagang napaka-active ng citizenry natin. So, kung gagamitin mo yung social media, talagang ma-achieve mo yung mga purpose mo. For example, sabi nila, hindi naman daw lahat nasa social media. Paano naman daw yung mga taxi driver na walang Twitter account, walang Facebook account. Pero ang sagot natin dyan, lahat ng source ng balita nasa social media. So, kung meron kang i-announce, for example, lifted ang number coding pagdating ng November 1 and 2, kung i-announce mo yon, i-announce mo lang sa Twitter, maki-carry over na yan ng radyo, ng dyaryo, ng TV, plus yung mga nasa social media na tao. So talagang kaya mong ma-reach yung pinaka-wide na dami ng tao doon sa isang tao lang na nagtitweet. Isang tweet lang yon, isang personal lang na MMDA na nag-tweet, kaya niya maka-reach ng milyon-milyon na taong bayan. On the spot, no? Nalaman na agad. So sir, it's very safe to say na naniniwala kayo sa power ng social media? Ako'y talagang supporter talaga ng social media and talagang malaking tulong niya sa gobyerno, malaking tulong niya sa taong bayan at even sa media mismo, dun sa traditional media, malaking tulong talaga yung social media and yun nga, sobrang effective niya tapos sobrang efficient pa kasi mura lang siya, wala namang bayad. So sir, undas na po tayo this week. Ano po ang gagawin ng MMDA? May offline undas po ba tayo? Kasi po, siguradong yung buhos ng mga... madami yan. Ay, marami yan. Dadagsana naman yan. Opo. So, ang MMDA po, nag-establish po kami ng aming Task Force Kaluluwa. So, kasama po dito, ito po yung Interagency Task Force. Tapos, sa mga duties po natin, for example, yung pong maraming tao doon sa lugar na bus terminals. So, doon po tayo tututok para ma-ensure po natin na hindi po tayo makatraffic masyado. Plus yung mga magtutulong po kami magkarga ng mga bagahe ng mga luluwas ng probinsya. Tapos pangalawa po, dun sa mga sementeryo po. Ang MMDA po tutulong po sa traffic management dun sa mga major cemeteries ng Metro Manila. Tapos tutulong din po kami sa paglilinis ng sementeryo. Dahil ang problema po natin tuwing undas ay yung ating po mga kababayan ay talagang iniiwan lang nila yung mga basura nila kung saan-saan. So tonelada po na basura yung aming nalilinis pagkatapos po nitong undas. At ang MMDA din po,
tutulong din po kami sa health. For example po, magsiseta po kami ng mga public assistance tents. So kung meron po dong ambulansya, meron pong medic, at 24 hours po yan sa mga ospital. So kung kailangan niyo po ng medical assistance, for example, may sugat, may hinihika, merong hindi maganda pakiramdam, pwede po silang pumunta doon sa tent namin upang ma-assist po namin sila. At syempre, pagkatapos po ng undas, ina-expect po natin, magbabalikan naman yung mga galing ng probinsya. So, balak po namin tutukan dyan. For example, yung Balintawak Market sa may Quezon City dahil tuwing undas po ay talaga pong pagbabalik, doon po nagiging cause ng traffic. So, goal po natin ay talaga pong panatiliin natin na wala po nakaparada doon, yung mga namimili dapat pumarada sa tamang lugar. At isa pa po dito sa may Mindanao Avenue, yung again, pabalik galing ng probinsya, nagiging problema rin po yan. So, talagang tututukan din po namin yan para po maging as incident-free and as smooth po itong undas natin. So, MMD... Oplan kaluluwa. Pero kawawa yung mga Task walang Force. kaluluwa. hindi kasali. Medyo kawawa nga. Hindi sila kasali. Hindi pwede. Mga may kaluluwa lang yun. So, MMDA presence would definitely be felt ngayong undas. Okay. Sir, may mga traffic rerouting schemes po ba kayo na... Marami actually traffic rerouting schemes. Kaya ang maganda, advice namin ng ating viewers na mag-visit sa mmda.gov.ph. Ipopost namin doon lahat ng rerouting ng mga LGUs, pati yung rerouting ng MMDA kung meron kaming babaguhin. So doon na lang nila basahin para makita talaga nila, ma-understand nila na dito pala one way ngayon to, dito two way ngayon to. Sir, okay, so yung mga rerouting schemes nyo, mmda.gov.ph. Opo. And of course, also Sa follow Twitter. us on twitter.com/mmda. Ano naman pong mensahe nyo sa lahat ng mga followers nyo on Twitter and sa mga hindi pa nagsusubscribe dito? Sa followers namin, of course, we appreciate talaga yung mga reports na pinapadala nila sa amin. When they send us a report na may banggaan, may stalled vehicle, may flooded area, talagang we appreciate that and super thankful talaga ang MMDA sa kanila. And dun sa mga hindi nagpa-follow sa amin, follow us on Twitter because marami kayong matututunan. We also don't just inform, we also entertain. So kung mapapansin nyo, some of the tweets of MMDA medyo parang nagpapatawa. Minsan medyo konyo-konyo ng konti. So Parang magaan yung feeling. Our goal is not just to inform but really to entertain as well because we see na mas dumadami yung nakakabasa ng message pag na-entertain mo yung tao. Yeah, actually nakakatuwa din na meron kayong mga tweets na pinapakilala nyo kung sino talaga yung nag-handle ng Twitter nyo. Meron Every once in a while, pag merong nag-i-interview dun sa Twitter team namin, post namin yung link or yung article or yung video para kasi yung mga taong bayan gusto rin nila makita kung sino yung mga kasagutan nila on a daily basis, sino yung nagre-reply sa kanila. So team to, may team talaga. Yes, so the MMDA Twitter team composed yan ng walong tao, over 24/7 shift yan eh. So every shift, umaga 2, sa hapon 3, dun sa panggabi 2. Alright. Okay. Well, sir, thank you for being here. Thank you to the whole MMDA Twitter team. And again, thank you for being here. Do you have any last words for Attorney Eves? Wala naman. Gusto ko nga mapasama dyan para mag-tweet din ako MMDA. Dito na mi. Dito na you. Dito na mi. Where na you? Okay. Dito mi gitna traffic. Gitna EDSA. Okay, sir. Thank you again very, very much. Okay. And happy Task Force Kaluluwa. Ayan, para siguradong hindi ma-traffic ngayong undas, just follow the Twitter account of MMDA para sa mga advisories. It's at MMDA. Dahil nalalapit na ang undas at usong-uso na ang trick or treat. Narito ang ating reporter ng bayan para bigyan tayo ng tips sa pagpili ng mga Halloween costumes. Kaya mga friends, ready, set, and play! Good evening guys! Ako inyong reporter ng bayan para sa PTVI Connect na si Nikki. At ngayon, dahil Halloween season na yung week na to, ay bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano kayo magbihis as your favorite character or kung ano man yung gusto niyo maging Halloween costume. Tip number 1. Tumingin sa internet or magazine ng iyong mga Halloween costume ideas. Tip number 2. Kung maaari, kumuha lamang ng hanggang 3 costume pegs para hindi mahirapan sa pagpili. Tip number 3. Para madalian kung anong pipiliin sa 3, isipin mabuti kung anong swak sa personality mo, kung anong carry mo, at kung anong pasok sa budget mo. Yes, so ngayon nandito tayo sa Halloween party ng Monster in the War 2021. Kasi kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, titingin tayo ng mga naka-costume ngayon para magkaroon kayo ng pegs for Halloween this week. Pwede mo i-try maging isang French maid, o di kaya si Tinkerbell. Pwede din naman si Mrs. Smurf,
o makiuso ka at maging isang zombie. Maliban dito, pwede ka din maging superhero, video game character, pagkain, at iba pa. So now we're nearing towards the end of the program. Malapit na rin akong paalam sa inyo. Pero syempre, may nakita pa akong isa na naka-costume na hindi ko naman din, in-expect. Pero yun nga, para alamin natin kung ano ba talaga siya. So let's all welcome. Okay, what's your name? I'm Ina. Irina. So okay, paki-explain ko ano yung costume. Yung costume ko, isa ako sa Planeteers. So, medyo old cartoon na siya. Okay. Pero it's cartoon from my childhood. Is this Captain Planet? Yeah. Ayun, Si okay. Link supposedly sa win. Ah, wow. So why did you choose that? Ayun nga, kasi nga, old cartoon siya from my childhood. Tapos feeling ko, if I dress up like this, parang yung mga medyo ka-age ko, magigets nila na parang, Captain Planet, alam ko yan. Tsaka tingnan niyo naman natin ang logo. Ayan, Captain Planet nga. So, yun nga, what advice or what tips can you give, especially sa mga namang problema pa ngayon kung sino ba talaga sila for Hollywood? Ayun, number one, try to be unique. Yun, parang not your typical Dracula, your typical witch, your typical white lady. Try to think of something na bago sa paningin ng ibang tao. Tapos, mas maganda if you can relate to, to the character. Para, yun nga, para once na suot niyo yung costume, talagang feel mo, ikaw yun. Thank you, Ina. Well, yun nga, that's about it. Again, next week, magkakaroon naman tayo ng panibagong story, panibagong episode. Ako po ang inyong reporter ng bayan for PTV iConnect, Nikki. And, thank you, and see you next week, guys. Bye! Nagbabalik po tayo rito sa iConnect. Ngayon po ay may makakasama tayong internet superstar, naging popular music VJ and DJ, at ngayon isa ng in-demand na commercial model. Hindi ko na po patatagalin mga friends and followers, Sir Ramon Bautista. Maraming salamat. Networking. Hello. Kumusta? Hello, Soler. Idol kita. Baliktad. Gusto ko maging cool, katulad mo. Kumusta na? Ayos naman. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito sa iConnect. Dito sa PTV4. Akala ko palabas lang dito. Damayan. Balintatao ko sa na-discover si Tado. Tsaka ating alamin. Pala may mga ganito na palang high-tech na palabas dito sa PTV4. O, di ba? Ayos ba? Ayos. Ayos okay na. nga, Parang, ano ka ba? Kamusta na yung buhay mo ngayon na, di ba, artista ka na? Oo. Nagbago na ako. Naging suplado na ako ngayon. Iba na. Talaga? Mayabang na, tsaka di na ako namamansin masyado. Oo. Okay din. Nagdadala showbiz. Hindi, pero kunyari, ano nga, kung hindi ka artista, ano ka? Siguro taong grasa siguro ako. Kasi ang puhunan ko lang talaga, gandang lalaki lang. Kung tatanggalin sa akin yon, wala, iitim na lang ako ganon. Tapos sa daan, mamumulot ng mga upos ng sigarilyo. Buti na lang. Minsan din ako, teacher din ako sa UP Diliman. Natuturo ako ng film, tsaka ng masscom. Matagal na yun, di ba? Matagal na, oo. Since 2003. Ayun. So marami na rin akong mga batang na pamulat sa katotohanan ng mass media. Bakit ka naman tinawag na internet superstar? Paano ba nagsimula? Internet action star. Let me just correct you. Iba yon superstar. Bakit nga? Bakit yun? Kasi, ayun, si Latado, ako, si R.A. Rivera, sila Jun Sabayton, sila Lord, yan, gumagawa kami ng mga internet video, tapos kami lang natutuwa sa sarili namin, pakiramdam namin, mga action star kami sa internet. So, yun. Sarili na namin na nagbansag sa amin. Hindi na namin hinintay kasi parang wala naman nagsasabi na action star kami. Oo. So, kami na lang. Ano yung mga project nyo ngayon? Sa internet, Facebook, Twitter, yung Tales from the Friend Zone, yan. Yun, mga ganon. Gumagawa kami ng mga internet video tungkol sa mga sawi sa puso, ganon. Mga kaibigan lang pala yung tingin sa kanila.
Pero ikwento mo yung early days nung nagsisimula pa lang. Nung early days, nagsimula pa lang kami, Sa Astro Cigarettes pa yun, di ba? gumawa kami ng music video ng Radioactive sa Go Project. Yun nga, Astro, tsaka Wasak na Wasak. Tapos, yung Dan Michael, Master Magician. Yun. In-upload namin. Tapos, nung panahon na yun, mababagal pa yung internet ng mga tao. Kaya, yung amin yung mga napanood ng mga mamamayang Okay. Pilipino. Pero naalala ko pa yun, sobrang comedy nun. Oo. Galing, Ayos galing. talaga no? yun. Ganda nila. Ano ang meron ng isang Ramon Bautista na wala sa iba? Bukod sa gandang lalaki, tsaka Bukod dun. animal na datingan. Siguro yung lakas ng loob na maglagay sa internet ng mga video-video na ganyan. Tsaka syempre, kasi kami-kami lang yung gumagawa nun eh. Wala naman talagang didiscover sa amin na tipong maispatan kami ni Kuya Germs. Ikaw, pwede ka. Gagano. Yung mga mukha namin, iba kasi iba yung hulma eh. Kaya mukhang kami lang nakaka-appreciate tsaka napapugyan sa sarili namin. Kaya kami lang nag-upload. Ganun. So, gaano ka-importante ba talaga yung social media? Kasi yung show na to, tungkol talaga sa social media. Nako, mahalagang social media ngayon. Kasi dyan na kakaalaman ng mga tunay na pag-iisip ng mga tao na hindi dinidiktahan ng mga malalaking network. Ganon. Tsaka yung opinion dyan na lalabas. Instantaneous yan. Laging nasa internet. Tsaka may access tayo sa lahat ng mga pag-iisip ng mga tao. Nandyan, mababasa natin sa Twitter, sa YouTube, tsaka sa Facebook. So, ngayon, mahilig ka na talaga Dati pa ako mahilig sa ganyan, lalo pag bago matulog. Tinitingnan ko talaga yung mga paborito kong website. Nanonood ako ng mga Japanese art films, mga ganun. Galing, galing. Okay, so, speaking of films, meron tayong pelikula ngayon? Ay, nako, ang ganda. Anong pelikula to? Yun, guys, meron tayong pelikula ngayon, Tik Tik, The Aswang Chronicles. Ang role ko dito, ako si Bart. Isang magiting na mandirigma. Panoorin nyo na lang doon sa pelikula. Ayoko mag-spoiler. At bagay na bagay yan sa mga tagapanood ng iConnect kung mahilig kayo sa mga ka-high-tecan. Itong pelikulan to, kauna-unahang pelikulang Pilipino na punong-puno ng mga CG. Alam mo ano yung CG? Oo. Computer graphics. Wow! Ibang klase yan. So, shooting yan sa isang bodega lang. Tapos, ang kala ng tao, parang isa siyang bayan na tinawag na Pulupandan. Pero sa totoo lang, yung background doon, green, tas parang tinanggal lang. Tas So, pinalitan chroma ng- lang lahat? Chroma. Yan. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano yung chroma, yun yung kulay green. Tapos papalitan lang nila ng background. Galing, Lagyan ng galing. aswang, ganun. Ang hirap umarte sa ganyan klaseng, di ba? Situation. Challenging din. Kailangan talaga ng kakaibang galing sa pag-arte. Yung motivation nandyan. Kailangan. Kasi iniisip mo yung mga aswang na sa paligid mo. Tapos, ayun, acting ka na parang takot na takot ka. Wala ka naman talaga nakikita. Okay, sige, papanoorin ko yan. Nakita ko na actually yung preview nun eh. Napansin ko nga, ang galing naman ng CG nito. So, Oo. the whole movie, buong pelikula, ganun. Nako, masaya panoorin yan pag may kasama kang chicks kasi Talaga? kakabahan sila at yayakap sa'yo. Talaga? Parang magkakaaswangan na. Oo. Astig. Okay, last. Isang mensahe po para sa ating mga netizens. Alam mo yung netizen? Ano ba yung netizen? Yung mga nag-i-internet. Okay, Oo. netizen. Ano yung message na mabibigay mo sa mga Oo. mahilig sa social media tsaka social networking? Yung mga mahilig sa social networking, napakagandang bagay niya na may access tayo sa social media pero dapat gamitin din natin yan responsibly. Huwag tayo mang cyberbully kasi maraming nasasaktan ng damdamin sa Totoo yan. bagay na yan. Pero yan, gamitin niyo yan tool para makapag-aral, makapagsabi ng sarili niyong opinion, tsaka makapag-connect. Kaya nga, I-connect eh. Balitang social media. Yan. Oh, ayan may nag-message sa Facebook. Nako, mga love message yan. Sanay ako makatanggap niyan. Okay, ito galing kay Mr. Darren Del Rosario. Ang lalaki. Hey Ramon, I follow you also on Twitter. Tanong ko lang. Thank you. Yung mga antics mo ba, like yung mga short and funny messages, is that something you plan? O tipong bigla na lang pumapasok sa'yo and you feel the urge na ipasok yun? Wait ko, answer mo. Oh. Ayun, wag ka na mag-wait kasi ganito dito sa iConnect, instant ang sagot. Parang Twitter yan. So, yung mga ganon, pag may naisip ka, tweet mo kaagad. Kasi dala mo ng mga mobile telephones na uso ngayon, di ba? Na konektado sa internet.
So, yan yung mga kagandahan sa social media. Parang spontaneous. Pero Tapos, pinaplano mo yan o meron ka bang sinusulat, kinukolekta mo lahat ng mga ideas mo, ganun, mga jokes or whatever? Hindi. Minsan, pagka ano ka lang. Spontaneous. Bawa, naliligo ka, hinihintay mo gumana yung conditioner, tapos may naisip ka. Diba? Lalabas mo yung cellphone sa bulsa mo. Habang nagko-conditioner no? Send mo ka agad, pwede yun. O habang nasa... Pumapasok-pasok pa sa mata mo yun. Oo, bulag-bulag. Diba? Naghihintay ka sa dentista, ganon. Pag may naisip ka na lang bigla, nakatenga ka, dun gumagana yung utak mo na nakaka-imagine ka ng mga bagay na gusto mong i-share sa mundo, di ba? Nice. Oh, I hope that answers your question, Darren. Alright, okay. Grabe, astig talaga ang iConnect. Una, si Howie Severino. Then si Petra Mahalimuyak. Tapos si Lord De Vera. Ngayon, sino pa ba? Hindi si Ramon Bautista! Woo! Thank you, iConnect. Wala talaga masasabi, pero ngayon, may something daw na nauuso sa internet na may kinalaman sa burol. Ha? Kung ano yan, let's all watch this. Naging tradisyon na ng mga Pilipino ang paglalamay ng buong pamilya tuwing may kamag-anak na nakaburol. Pero sa makabagong panahon, sa mang lugar naroroon ay maaari nang makiramay ng hindi na kinakailangan pang magpunta sa mismong lugar nito. Basta may webcam at internet, maaari na itong magawa. Basically, it's a free online viewing facility provided by St. Peter. It's not intended to replace the actual wake. No, it's the purpose of providing e-burol to our customers, to the families, is for those families abroad or far-flung places na hindi makakapunta sa wake. Ang e-burol ng St. Peter ang kauna-unahang online burol sa buong mundo. At para sa mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa ibang bansa, mas matipid daw ito dahil bawas sa gastos ng kanilang biyahe papalik ng Pilipinas. Simple lamang ang kanilang gagawin, mag-login lamang at maaari nang ma-access ang e-burol in real time. It's free as long as you do it in our chapels. You can access our website, no, www.stpeter.com.ph, to find out which areas located yung chapels namin. At tulad ng Facebook at Twitter, mayroon na ring St. Peter's Gate kung saan ang mismong mga patay ang may account. Nandun yung profile, yung pictures, no? Families and friends can send condolences, send prayers, electronic flowers, electronic condolences cards, mga ganun ba. Maliban sa burol hanggang sa paglilibing ay nauuso na rin online. It's a compilation of clips of videos during the day of the interment, no? From the place of wake, no? Yung mga mass, ganyan, no? People praying or relatives praying. Tapos hanggang sa paglagay sa karo, sa hearse, papunta sa cemetery, and then hanggang sa libing. Yun. And then, ikinocompile yon, and then currently we provide the CD to the family, but eventually pag fully developed na yung site for that purpose, we will upload these ilibing videos sa website namin. Sa anumang mga pagbabagong nagaganap sa takbo ng panahon, mahalaga pa rin ang pagkakabuklod-buklod ng pamilya sa oras ng pangungulila at pagdadalamhati sa buhay. Grabe, ito na pala makabagong paraan ng pagbuburol ngayon, no? E-burol pala ang tawag dito. Tama ka dyan, X. Pati ang mga burol ngayon, high-tech na. Kasi actually, ito ay para sa mga overseas Filipino workers o yung mga OFW na hindi makakauwi kung sakaling may mawala sa kanilang pamilya. Oo nga, isa rin itong paraan ng pagiging praktikal dahil na rin sa taas ng mga airfare natin ngayon. Kung sakaling hindi ka makauwi, isang click mo lang, basta may internet ka, makakapiling mo na yung mamahal sa buhay hanggang sa huling sandali. Yeah, grabe na talagang gamit ng internet sa atin ngayon. Lalo na ang social media. Oo nga, pinapadali rin ito ang buhay ng lahat ng tao. Ngunit syempre, wag naman natin iasa ang lahat dito. Tama-tama, wag lahat. Pero wait, iniimbitahan naman po namin lahat, na sumali po ang ating mga friends and followers sa aming Best Halloween Photo Contest. Sali kayo! Okay, sa Facebook and Twitter lang to. And hanggang sa November 4 lang po kami tatanggap ng mga entries. November 4, 12 midnight. Yes. Tandaan niyo yan, ang mananalo po ay makakatanggap ng iConnect t-shirt at may chance
mamit ang mga Yay, saya! Okay. Tama mga kaibigan, siguradong handang-handa na tayong... Ako, handang-handa na. Ako, handa na rin ako. Para sa undas? ready. Ready. Tama yan, dahil bukod sa mga nakakatakot na at nakakatawang mga istorya natin ngayon, nabigyan tayo ng mga informasyon ni Sir Attorney Gibbs Gonzales of ng MMDA. para tayo makakaiwas sa mga traffic. Kaya mabuti nang may alam at nakahanda para may iwas abala ngayong undas. Tama, manatiling naka-online at naka-login sa social media para sa iba't ibang paalala at announcements ngayong long weekend. Yes, long weekend po pala. Naway gamitin po natin ang mga araw na ito para makapagpahinga at syempre, para rin alalahanin ang ating mga mahal sa buhay na nasa langit. Okay, tama. At para naman sa mga nagse-celebrate ng Halloween at mag-trick or treat, enjoy po kayo at i-share lang po ang inyong mga photos sa aming website. Sa mga hindi pa po nagla-like ng aming Facebook page at hindi pa nagpa-follow sa aming Twitter, I-like nyo na, follow na. Yan, search nyo lang, no? Search nyo Paano, sa paano? Facebook. Facebook.com/ttbiconnect. Okay, sa Facebook. Sa Twitter naman, twitter.com/ttbiconnect. napakadali. Dali lang, dali lang. Huwag nyo rin pong kalimutan bisitahin ang aming website, www.iconnect.ptv.ph. Yes, pero bago po tayo magtapos, gusto po muna namin pasalamatan ang napaka-wonderful na si Tado na sumama sa amin ngayon. Thank you, Iconic! Balitan social media. Salamat po sa uulitin. Yes. Ayan, siksik na naman ang ating gabi dahil sa mga tumitrending na balita. Nag-uumapaw tayo ng mga latest posts at status at siguradong like na like mo ito. Dahil sa isang pindot mo lang, siguradong Konektado ka! Maraming salamat po sa inyong lahat. Kayo po ang tunay na bida rito. Ako po si Paolo Soler. At ako naman po si X. At ako naman po si Abra. Tado pala. Enjoy your long weekend. Ito ang iConnect!